Okay, good morning. So atong ipadayon ng atong topic on Holy Spirit baptism. So nata sa part 2, two parts lang to. Two parts lang to na hopefully sakta na to. Okay, ang atong outline. So, part 2 naman ta. So, let's have a short review sa part 1. Connect na to just in case nato na nahinduman or basta na apoy wala ka attend sa part 1. And then, special gifts given to Christ's apostles. Tanahan nato na siya. And then spiritual gifts versus gift of the Holy Spirit. Tininduha pa siya kana siyang commonly is used sa say or interchange. Pero is it interchangeable? So ato na tanahan na. Then laying on of hands versus Holy Spirit baptism. And then limitations of laying on of hands. And then two reflections. Okay? So sa part 1 review, atong gitanaw before, last 2 Sundays ago, kaya sa Matthew chapter 3, by the way, tanang gospel writers, ang ilang writings about the isuti ni John atong chapter na, no? Una is kinisya sa Matthew chapter 3. Sa Matthew chapter 3, si John the Baptist, verse 11, I did baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So, klaro ang emphasize kung kinsa ang makabaptize with the Holy Spirit. And as a fire piha, ako nang i-discuss po later na, but for now, muna si Christ ang introduce ni John the Baptist na mawitig makabaptize with the Holy Spirit. Kung siya nag-mention ng tao kung ganit si Christ lang mismo. Sa Mark's account, ingon na sa chapter 1 verse 6, I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. He referring to Christ Japon. Ito yung siya, the one who is more powerful than I, so verse 7, is coming after me. I'm not worthy to stop down and untie the thong of his sandals. So, siya may ipasabot rin nga, he will baptize you with the Holy Spirit. So, si Christ Japon. And then, dito sa Luke's account, pare-pareho din siya sa Matthew, o Japon rin sa verse 16, 3:16, John answered all of them by saying, I baptize you with water, but one who is more powerful than I is coming. I'm not worthy to untie the thong of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So makita na ito nga si Luke nagamit sa fire. Kaya ayok, hinumduman na ito, kalang fire, dili na para sa mga buutan. Dili na for Christians. Para na sa mga non-Christians. Okay? Because kung tanawan mong context again, before and after, although there is a Luke, dili siya before exactly the right verse before 16. Nara sa verse 9, ito siya ang axe can only down nasa roots of tree. Every tree that does not bear good fruit, cut down and thrown into the fire. After itong winnowing fa, no? I-consider niya ka na siyang kanang grains, no? Ioko ng grains, niya ka mga taho kung mapalok, di na ito gamit, o ito sunugon. Ang dili gamit, o sunugon. Ang dili mamunga, o sunugon. Therefore, in Holy Spirit and fire to rin, kung Holy Spirit ka, na tinarong ka, dili ka punta sa fire. And it's so kay si Christ able ba siya to bring us to fire. Yun yung Christ said, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. He was referring to God. And Christ is God, therefore, kaya niyang baptize with fire. Kaya niyang itambog ka sa fire. May tao makakaya mo tambog na to sa hellfire. Si Christ lang, ang Diyos lang. Therefore, ang Holy Spirit baptism, hindi po na iya sa tao. Kaya ang tao, may kakayanan nga mo tambog na to sa fire. Isang, kaya ito anger to. So, power to niya. Kaya niyang i-baptize ka ng Spirit at the same time, pwede kang ilabay dito sa impyerno. Pili na, kaya sa tao. Kaya don't expect nga tao pwedeng baptize with the Holy Spirit. Okay, so muna siyang atong para sa pagikunan sa review. And then, you have to note na kini si John the Baptist, mingon po siya dire sa verse 33. I did not know him. So chapter 1, verse 33. I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see the Spirit descending and remain on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit. Kato ko nung makita na ang Holy Spirit, o sama ko noong doubt na nilipunsag, o na siya ang makabaptize with the Holy Spirit. So, i-emphasize ko na dyan na only si Christ maway makabaptize with the Holy Spirit. Na, one thing to note is, si John mismo,
Even from his mother's womb, fulfilled with the Holy Spirit na. Puno na sa Holy Spirit, pero hindi siya kaya baptize with the Holy Spirit. Kaya kanang mga ubang later on, like itong mga apostles, tinuray man ito na filled with the Holy Spirit, hindi sila kakaya po. At na, i-filled sila, dagko na. Pero, kini-kini siya, tapas yung tagwang ka siya, Papa, i-filled na siya, pero hindi na kaya. And so, taro niya, no? I-emphasize ni John na si Christ na makabaptize with the Holy Spirit. And Christ affirmed that. No? There is a Acts chapter 1, si Christ, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So he was referring to Pentecost. So, taro no, si Christ o si John the Baptist, nag-confirmahay sila sa usa. Si John ingon nga, si Christ lang kabaptize with the Spirit, na iyaw tubig lang. Then dire siya, si John si Christ ingon, si John nag-baptize with water, pero kamo mabaptize mo with the Holy Spirit. Yeah, yung promise man siya na gihatag niya, which you have heard from me. Okay? So, pinipod sa niyang i-question si Peter, ang ano nga nato sa mga Gentiles, itong pag-baptize sa Holy Spirit nila ni Cornelius. Ano yung i-relate ni Peter? As I began to speak, the Holy Spirit fell upon them as it had upon us at the beginning. So, emphasize yun na, as it had upon us at the beginning. Not as usual. Okay, kung again, every day na nabaptize po siya ng Holy Spirit, then as usual. Hindi kay as it had upon us at the beginning. It was referring to Pentecost. By the way, sa chapter 8, which we will discuss today, so seemingly, mura Holy Spirit baptism, seemingly lang. Pero, makita na to, Peter never used it. Kung kato Holy Spirit baptism to, although, ato pa na pagkatunado dito, i-appear dyan na rin, as it had upon us at the beginning, in Samaria, diba? Pwede nang naon. Pero siya, usa ra as it had upon at the beginning. Katong sila sama ka nato dito sa sinugdanan. And then, napila yung keyword rin, no? And I remember the word of the Lord, how He had said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Katong gingon ni Christ to them before Christ isaka sa langit. Mga hinumduman niya ang Acts chapter 1, yung Acts chapter 2 ay given in verse 15. So, again, you will not say, I remember something you always see. Diba? Kung kada adlaw, kita ka Holy Spirit baptism. So, ngayon, kunya, nanunduman ako kung imo sa Ginoo. Diba? Illogical gid ngayon siya, nanunduman ako kung kada adlaw siya nakakita. Therefore, emphasize na ito ni siya, I remember the keyword, as it had upon us at the beginning. So, muna itong review sa part 1, itong Holy Spirit baptism. Ano na tayo sa itong main topic? Or mga items na ito. We have 4 items. The first one is special gifts given to Christ's apostles. So, kining mga apostles, nasa may special gifts, nga sila lang ang makahatag. Di kan nasa power to lay hands, kung nga makadawat og mga spiritual gifts, ang mga lay hands nila. Pero sila, kaya to kung naaba sila kaya ng upasa po or mabaptize with the Holy Spirit. Okay, before that, unsa kay what do you think? Kaya mo study mo din. No? Unsa man mga special gifts ka gihatag sa mga apostles ni Christ? I did not say original apostle because si Paul was given the same. Hindi man siya original apostle. But he's an apostle. So ako giikuan na Christ apostles. That includes Paul. So unsa yung mga special gifts ka gihatag nila? Baka mayroong mag-contribute. Unsa yung mga special gifts ka gihatag giikuan sa mga apostles? Miracles healing. Miracles healing. Agree na tanan? Okay? Pwede ka na itong i-lock into a phrase. What do you think? How do you rephrase it? Kaya sa akin. Katong mga gilihan sila, maka-perform ang puto o miracles. Yeah, so, parang hindi siya special kung if that's the case. No? Although partly, sakto siya, pero hindi complete ka ito na. So, maybe we can expand it. Ano man? Signs and wonders. Parehang sa miracles, parehang po ito. So, thank you. Parehang sa, actually partly na siya, pero we can still find the power to Pass. Okay. Actually, yeah, the power to, kato siya, for example, pass, kato siya mga spiritual gifts. The power to impart spiritual gifts. I-impart niya ba? Kaya siya mga, si Pandungan, makadawat siya. Pero pareha
sila maka-perform miracles, katong signs and wonders. Katong po ilang mapandungan, perform po. So muna nga, I think after na siyang the power to impart the spiritual gifts. If you still remember katong atong study sa speaking in tongues, first session, dinadagan itong mga spiritual gifts dito. Ano sa to? Can you name some of them? Katong sa first session, ginato sa speaking in tongues. Okay, prophesying. What else? Speaking in tongues. Teaching. Okay, sa pa. Yeah, knowledge, wisdom, faith, miracles. So dagan to siya actually. Nasa like gawin ang kining apostles ni Christ, nasa like the power to impart. Pwede lang ihatag. They can give spiritual gifts. Kung muna special gift nila. Of course, ito, mga grabe nga power, and so on. So, we can say nga, one of the combina is the power to impart. Nasa yung mga extra powers mo, like itong ilang i-raise ang dead. Si Paul, yan, i-banhaw si Eutychus. Yeah? So, nasa yung mga special na po to. Because katong ilihans nila, di man maka-on the record nga naka-raise ang dead. Pero, si Paul, kaya niya. So, nga, usahan na the power to impart the spiritual gifts, pero na yung mga biyan sa spiritual gifts na kaya po nila mga special gifts. Because again, hindi man appeal ang kanan the power to raise dead sa katong mga spiritual gifts. Pero kaya na sa mga apostles. Kaya sa ngayon, nakuha natin. Sige. Dire, na ito example. So, dire sa mention ni Brad Boom last time. So, nagdadaghan ng mga disciples ko, no? In number, no? Acts 6:1 to siya. The Hellenists complained against Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution of food. So when you say Hellenists, mga Greeks na sila, na converts to Judaism. Remember, chapter 8 pa niya, wala pa yung Gentiles supposedly. Pero na may mga kanang converts na kanitang proselytes. So, Hellenist, Hellenist na siya because the Greek word for Greek is Hellen. Hellenist. The Greek word for Greek is Hellen. So, and then, and the 12 called together the whole community of the disciples and said, "It is not right that we should go neglect the word of God in order to wait on tables." In other words, parang pakuhaan nilang time pagwawali na sige sila sila magpakaon sa mga balo. Therefore, friends, select from among yourselves 7 men of good standing, full of the Spirit and of wisdom, whom we may appoint to this task. So, una akong i-emphasize nga, talaga nila sa una, anong laki kita ipipili? Question ba? Huwag ikabantay kayo ang mga tao na, because ang babae mo, wala sa ilang role to play. Ilang role to play siya, very vital also. So there, again, supposedly, ang hatag ng pagkaon, supposedly, mas okay siguro mga babae ganun. Yeah? Pero again, nasa vital role to play. So ang lalaki, yun ang magigitan sa parts of ministry. So anyway, our qualification is full of spirit and wisdom. We appoint. And we, for our part, will devote ourselves to prayer and to serving the word. Verse 5, what they said pleased the whole community, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, together with Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. So, like proselyte, no? And they had these men stand before the apostles who prayed and laid their hands on them. So, sa diyan nakapili na sila, ipadoon sa apostles, ipandungan na sila. And then, katong pagpandong nila, nag-impart sila o spiritual gifts. Okay? Doon na sila kakayahan nga, kung milagro, o ayo, ito ay resulta sa katong iyan pag-ihans. So, powerful kayo sila si Stephen. Ako lang i-focus yung duha, no? Na Stephen o si Philip nga itong karon, pida. Kininguban, wala pa kayo siya na-mention, kininong din na sa Bible, so mura ito nibawan kung sa gibuhat nila. So, again, kini sila nga tawa na full of faith and the Holy Spirit. So, gamahan na sila siguro. Pero, gilihans pa sila. Despite full of Holy Spirit na sila daan. Kita nyo? Full of faith, full of Holy Spirit. Pero nga nung ilihans pa nila. That doesn't mean nga na full of Holy Spirit na naanak ng Spirit, pwede special maguli siya. Among na wala masapti sa uban. Sagaran kay, makita niya, tanan, pwede na gahong ilihans. Tanan, Kaya, full of Holy Spirit na nagpili. Kaya pito. 6-7, man of full faith and Holy Spirit. Kaya mamang to yung pandig nila, diba? Dire, diba? Select from among yourselves 7 men of good standing, full of the Spirit and of wisdom, and whom we will appoint to this task. Diba? Klaro nga, nasa yung qualification. Hindi basta-basta. And then, muna ilang ipili si Stephen, kay hindi full of faith and Holy Spirit. So, naano na Holy Spirit?
But we have to lay hands. Kinaas like itong special gifts nga kaya. Diba? Ano nito na? Special gifts is the power to impart itong mga spiritual gifts. Plus, for example, itong nasa kaya to raise the dead. And so on. So, muna nga, lihan sila. As a result, powerful ka sila. So, let's have Stephen first. Si Stephen, grabe ka isog ng istorya. Kamong mga tiking liog, pag nagahit liog, magbali mga anak, yung dilibalay yung mga kasukan, lubihan ng hearts mong kaya na. Pero full of Holy Spirit na. Wala kakita sa Bible nga, Christ is merciful, Christ is love. Kaya nga na, kung nagpumunta nila, lamang hapo-hapo, sakto ba, no? Hindi nila pakita sa sakto nga sa'yo. Anyway, dire, no? You still wicked people, uncircumcised in heart and ears. You are forever opposing the Holy Spirit, just as your ancestors used to do. Persecute which of the prophets did your ancestors not persecute? Became those who first, who foretold the coming of the righteous one, and now you have become his betrayers and murderers. So, sakit ka na kamoy na yung mga maluibon, mga traidor. But he was filled with the Holy Spirit. I mean, hear these things, and they became enraged and ground their teeth at Stephen. So, makita na nagpangagot sa kalagot kakining matuhana. Grabe yun. Kamu ko na inan. I'm sure, may inan kamo na, hindi mo malik Sunday. Di ba? So, sila sa una, grabe kayo. Anyway, but filled with the Holy Spirit, he gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. So kita na ito, dili sayong pito yung isulti. Exalted sa Spinood. But the truth hurts. Unang pwede yung lagutan na nagpangagot sa kalagot. Next, look, he said, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. So, yeah, kung sayo po yung ibuhat, di siya pakito na niya. Anyway, but they covered their ears and with a loud shout, all rushed together against him. And then now, kato, no? Yung ipatay. And then, ang naghatag ito pagtugot, si Saul. Now Saul, si Paul, was consenting to his death. So, namatay yun si Stephen. And then, at that time, a great persecution arose against the church, which was at Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea, Samaria, except the apostles. So, murag nigara utos Pablo kay napatay niya Stephen. So, grabe niya persecution paglutos. So, natigulakin taon ang mga disciples except the apostles. Karon, so verse 4, therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. So, kita natin, yan po sa Samaria, kaya natigulaan sila, at sa Samaria, nag-preach niya po. Wa sila patinag sa USA, sa unsay threats sa pinang mga pagtuo. Nga na sila ka patinudanon. Kung deserving in heaven, kay willing yun. And then, and the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip. So, naminaw sila. Ilaging patalihog maayo ang isulti ni Philip. So, remember, si Philip, kato ikaduha sa pito ng ipili. Diba? Si Stephen, doon na niya, ipatayin na siya. Pero nakikita bida ka rin si Philip na siya. Makita na ito, anong naminaw sa maayo? Because siya hearing and seeing the miracles which he did. So, daghan ng mga milagro gihimo siya, sa kinsa naman siguro. Upan dyan, maminaw yung sumintuhan na, kaya minagamanan kayo. So, anong nakailaan na, for unclean spirits, crying out with a loud voice, came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. So makita itong naasa power to heal, the power to exorcise. So kanang part na siya sa katong pag-impart sa apostles, kay bilihan sila. Naasa ang capability. So grabe ko nung joy in that city. Imagine na, mga paralyzed, mga bakol, mga masakit, even mga limang possessed, na set free. Nga na ang gamanan si Philip. Pero kani ang gahom limited. Up to that level na siya. Ato ipakita ka rin while. So again, kanang special guest, nakita na ito nga kagilihan sila na asa ng capability to like heal. Usama na sa spiritual gifts ba? Healing. You still remember sa atong lesson sa speaking in tongues, diba? Healing, prophesying, speaking in tongues, wisdom, knowledge, and so on. Faith. Anyway, so grabe siya kagamanan. Karon, tunay tao di sa Samaria nga before niya abot si Philip, sikat kayo. Ano man, magic hero. Diba? Nagagay kayo tanaw ng magic, diba? So magic hero ni si Simon, kung niya tungo sa kapag-amindok niya, grabe kasi ang himog magic, na-astonish ang mga tao. Ipulong siya lang, sa mitawana. So, parang nagdupihan ito, he was considered someone great. So verse 10, kini sila na-astonish sa mga gibuhat ni Simon. And then ito, naminaw sila dito kang Simon at that time before Philip came. And then from the least to the greatest saying, this man is the great power of God. So nga na ilang thinking kang
Simon, a magician. Tunas magic, kinapagpihan ito, and they hated him because he had astonished them with his sorceries for a long time. So dugay na kayo, kung isang pagdugay na siya dyan, sa ganahan mag-apit ang tanaw nga, kaya na magic. Pero sad no, nabi at anak ng preacher, yung entertainment magic. Something is wrong. Ganun yung magic mo bitaw, pinigiling magicero dere. I don't know, ako lang. Anyway, but when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Okay, so dagang na-baptized ni Philip. Then Simon himself also believed, katong magician. And when he was baptized, he continued with Philip and was amazed seeing the miracles and signs which were done. So, pati si Simon, na nakapa-amaze ang mga tao, na-amaze din siya ni Philip. So, in other words, si Philip, mas gamahanan pa kay ni Simon. Ito Simon, magic ko na to. Tinuod. Hindi siya tinuod yun. Why hindi siya magic? Okay? So, siya mismong magiciro, nabilib siya maayon ni Philip. So, nga na kagamahanan si Philip because of katong laying on of hands. Pero, muna yung limit. Si Philip ba, do you think si Philip maka-impart sa spiritual gifts? What do you think? Gamahanan mo kayo siya? Kaya niya maging part of katong spiritual gifts? Gamahanan kayo siya, ba? Naka-exercise siya, naka-ayos sa mga paralyzed, mga lame, and so on. Wala. May capability ba siya to impart the gifts of the Holy Spirit? Katong spiritual gifts? So verse 14, now when the apostles were at Jerusalem, heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them, who, when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. So din ay mura ba Holy Spirit? Kung pa niya madawat, na nabaptize na, mura ko contradict sa atong itudlo nga after baptism, madawat ni mo. Kadra na to, verse 16. For as yet he had fallen upon none of them, yet they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid hands on them, and they received the Holy Spirit. So muna siya siningli, mura siya Holy Spirit baptism po. Diba? Pero notice na ay human intervention. Nag-laid hands sila. Okay? So, kining pag-laid hands nila, dili siya katong automatic na madawat ato sa Holy Spirit. Nag-baptism na to. And otherwise, karon wala kay Holy Spirit. Diba? Kaya si Philip, hindi ko kaya na. So, katong mga nabaptize ni Philip, dili to kahimo po. Si Philip gani, dili nga siya may usa sa mga original ni isa na laid hands sa mga apostles kung sa pagkakatong next generations until now. So, wala kay Holy Spirit karon. Diba? Aside from that, kung kini siya is really Holy Spirit baptism, then only yung kanina, Peter could have used this one. As it had upon us at the beginning, in Samaria, and in Cornelius' household. Pwede nga naon niya. Pero siya, as it had upon us at the beginning, he never mentioned about Acts 8. Nanhitabo na siya prior to katong pagkatabo, pagbaptize ni Cornelius o Cornelia with the Holy Spirit. So manang di na to siya makonsider ang Holy Spirit baptism. Besides, nasa human intervention. Diba? Kaya nag-lead hands pa sila, usap para dawat. It's actually the spiritual gifts that will enable them to worship. Kung manay purpose sa una, magandang mga spiritual gifts para makasikuan sila, wapas na yung Bible, I don't know kung sa Maria, kung namin copy sa Old Testament. Yung copy sa Old Testament sa una, normally, nala sa tempo normally. Yung kinis sila, diba, ang sa Samaritans, pagka sila, wala na dealings with the Jews. Wala na dealings, di ba? So, unlikely kayo nasa scriptures. Therefore, kinanglan sila ng spiritual gifts para kaya mga apostles biyak na to, balik na Jerusalem. So, aron sila makasimpa, padayon ng church, they have to be given this spiritual gifts. So, mura yung dili siya itong automatic na madawat na Holy Spirit at baptism or during baptism. May question namin? Again, kung ini siya is madawat, supposedly katulad ni Peter, then lugar na mo nakadawat ng Holy Spirit. Kasi si Philip, di man kaya. Diba? Okay. So, ito na ito siya spiritual gifts versus the gift of the Holy Spirit. Okay, sa Acts chapter 2, you will receive the gift of the Holy Spirit. So, at during baptism, sa Acts chapter 2, ipunta na si Peter sa mga tao ito una. Sa verse 27, when they heard this, they were cut to the heart. They asked Peter and the other apostles, men and brethren, what shall we do? So, nituon na sila, therefore Peter did not say believe. Tuon na sila, sakitan na ganit sila. Ang next na lang, kulang nila is kasi siya, repent. Pag-usap na mo. Be baptized every one of you in the name of Jesus Christ so that your sins may be forgiven and you will receive the gift of the Holy Spirit. So kung kini siya is pinahanglan ang paglihan sa mga apostles, wala kita Holy Spirit karon. Kaya again, limited na to.
Si Philip ganing analihas, dili kaya. Kinanglan pa original apostles maadto sa Samaria para pag-perform ato. Next, dire. Kini siya sa akong lesson kitong sa grace na to, how to accept the saving grace. Dire, ipakita gid ni Christ na although sinless siya, si John, ingon siya nga, ako pag kinahanglan bautismo niya, pare ka, pag-baptize ka na ako. Sa verse 15, ingon siya nga, tuguti lang to fulfill all righteousness. So mutong i-baptize siya, after he was baptized, he came up from the water, and behold, the heavens were open. So kanang heavens were open, managpasabot nga, saved na ta. Meaning, we can enter heaven. Pero that is sarili nga right at that moment. Si Christ bitaw, wala pa siya isasod langit until ni-resurrect siya. Kita kung faithful po ta, open ang langit until sa resurrection. May save man ta. Kana kung faithful ta until the end. And then, and he saw the Spirit of God descending like a dove coming upon him. So, muti, saan din ka, no? For the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So, demonstrate ni Christ rin, na pagsaka ng tubig, abin ng langit, kung nangyayang saan, save na mo, forgiven na mo, tagaan mo sa Holy Spirit. And sa atong lesson sa, again, sa grace na lesson, diba sa Galatians chapter 3, 26-27, yung mo dito, for you are now sons of God through faith in Christ Jesus, for all of you who have been baptized into Christ and clothed yourselves in Christ. So diha sa paghumano mo kawa sa tubig, anak ka na sa Diyos. So didemonstrate ko ni Christ. And a voice came from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So diha makita na to nga, didemonstrate ni Christ, kasi makuha na to after baptism. So kung dili na kadawat ng Holy Spirit karon because wala na yung apostles, then dili na siya true yung illustrate. Diba? Pero kung kato siya spiritual gifts na katong spiritual gifts na impart nila, then wala siya conflict actually. Until now, we can have it. But katong spiritual gifts, temporary nature pa to, si Pablo rin mo siya, kini nga partial, wala na siya, once na complete na sa right. Diba? So, dili ta kinahanglan itong mga spiritual gifts na kayang ilihan sa mga apostles. So, kini nagpabilin magyapon. In fact, si Paul, ibiya sa Corinth, magyari sa pulos dito. Pagsulod niya dito sa bahay ng Butchers Ephesus, asa nakita ang mga disciples. Kaya parang na-notice na sa mga dapat kulangan. So yan ito na, did you receive the Holy Spirit when you became believers? So kung mahimo kang believers, makadawat ka Holy Spirit. Kung wala kang Holy Spirit, hindi ka believers. Napatingin sa Romans, kung wala kang Spirit of God, you are not Son of God. So wala, hindi ka Son of God, karoon tanan. Diba? So, manangyap to man, nga kato, seemingly, wala Holy Spirit baptism, but dili is Holy Spirit baptism. It's just imparting of the spiritual gifts. Of course, it's the gift from the Spirit happened, but through the apostles' hand. So, no, you have not even heard that there is a Holy Spirit. So, then he said, into what then would you baptize? The answer, into John's baptism. So, makita na ito nga, imply ni Pablo, nga diha sa baptism, hindi mo kang believer. Kaya mo tanong siya, saan dito baptism niyo? Diba? Ano dito sa baptism ni point out? Because, you know nga, diha mas baptism ka kadawat sa katong Holy Spirit. Diba? Yan po kanya mga believer. So again, kita na ito rin, si Pablo gano'n na. Kanya, dilit yan siya kang Pablo kung nga mga tao, nakita ka niya. Mga baptized siya by John the Baptist. It is that, I can remember, memorize din ako ni Ismael kay one time dito sa Gmall. Ito nag-invite ako mga taga-CCF. Pag ingon lang, kung sa imong maistorya, Robert, sa kanang verse ka kung hindi go through na mo. So akin the mission ni Pablo is to bring about the obedience that comes from faith. Nahilog for a while. Obedience ang emphasize. Kailangan, hindi man obedience. Kaya work naman basta obedience. Yung katong wife sa nag-invite na ko siya. Pero, di ta ka-obey kung wala ka Holy Spirit. Ikaw, di rin ba na mo nas Bible? Sa kung nang gidalaan eh. And we are His witnesses to these things. And so also is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. So, ang ni-obey, tagaan. So, wala ka na, wala ka na-obey. Di ba? Ang Holy Spirit, ihatag mo sa Diyos na ni-obey. Ang labali, dili ka ka-obey kung wapa ni mong Holy Spirit. Sa Bible, Holy Spirit ihatag kung ni-obey ka. Kung nakato sa Acts 2:38, kung may tumatulad, ni-obey sila, madawat nila after baptism. So, again, kung kini siya atubasihan, dili tanan karon nag-obey. Ang kitatanan ko ba? Yung Holy Spirit karon. Kung mauna itong masihan nga, kinahanglan ng apostles na mulihan. Pero kung spiritual gifts lang, which is okay, yun. Because kabawat ka sa nature. Kaya again, ako naman na-explain ako sa speaking tongues. Kinahanglan to niya. So, there is Ephesians, ni Paul. In him you also trusted after you have heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So, katong mga nito nakadungog sa gospel of salvation, nga niya, gisilyuhan sa Holy Spirit. Again, kung kinahanglan o laying on of hands, hindi ka sealed with the Holy Spirit. Pero, useless ang tanan. Right? Who is a guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory.
Sa ibang version sa King James, earnest. So na earnest. Kanungo naman ang earnest? Earnest money. Siya masabot ng earnest money. Pag earnesto ng money. Naka-encounter ng term earnest money. Nana, ano pala, labi na sa kuligan. Yuta, so, matagad ako amount as earnest money. It's a guarantee nga imo ginapaliton ka ng kitaan. Mission mo ka, nahatag ko ka amount nga dili ka mapadayon. Kung kita sa earnest, so meaning dili ko nimo makuha. Kaya imo mo gitong gigaranti nga makuha ko na nimo so wala ning balikas lain. So, obligado gyud ka makuha ana. Kung dili, tiway mo earnest money. So nga na sa guarantee kana atay mapanunod. So kung wala kita ani Holy Spirit karon, you are not sealed with the Holy Spirit. Di pa tayo assurance nga naatay manunod, di ba? Which is again useless sa atong pag-Kristyano karon. Kana kon again atong ikuan nga katong part nila is really kini madawat ng Holy Spirit with the laying on of hands. Okay? So therefore, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Okay? Isiniyuhan ko na kita. Kaya, di taka-ambit na if pinangan o laying on of hands at the apostles. Okay? So automatic to siya nga, just like ito sila si Stephen. Diba? Full of faith ito ang Holy Spirit. Diba? Grabe na pagto niya. Full of the Holy Spirit sila. So, pray na ito, pwede ito ma-fulfill with the Holy Spirit because ato gidawat, pero wala ka itong spiritual gifts unless gilihans na sa mga apostles. Okay? So, klaro na nga, full of the Holy Spirit sila, pero gilihans pa sila sa mga apostles. O diha, nakakuha sila itong mga spiritual gifts like healing, signs and wonders, and so on. May questions? Kaya medyo yun eh. Because seemingly mo ganyan, appear nga, inanglan yung mga apostles mo, lihans, arukab kadawa sa Holy Spirit. May mga, naka-encounter pa mo mga mga problems? You have to know this because one way or another, you will encounter them. And kung hindi ka equip, dali na tamada sa iyo nilang pagtulog. So now ba, like, dili yun magpapaptize sa tubig, ika naman. Holy Spirit baptism, pwede ko mo. May importante. This is layo sa tinood. Kaya nakita na to, ang Holy Spirit baptism happened twice sa Bible. It really happened twice lang. And there is no human intervention. No man can administer Holy Spirit baptism. Ang ilan believe that with the hands of the pastors, laying in the hands of other means, mabaptize na the Holy Spirit. I know katong mga gikan sa anong yun sa i-share niya na sa unsang paagi sila nag-baptize with the Holy Spirit supposedly sa inyong previous years. Nabaptize with the Holy Spirit sa inyo? Usually mo sir mag-encounter daan. Encounter meaning mag-recreate na first encounter na Holy Spirit baptism magiging towns. May fans ang leaders baptize. Pero after na ang encounter, usually ang nakamahita ko ang third person. So, kuan siya, confusing ang kuan ba ang order because kuan na na-baptize na sa Holy Spirit pero wala pa na di pa gali magpabaptize sa water. Walay klarong kuan sa ang importante sa Holy Spirit. So, kung mabaptize ka after ilihans or it's man? Kung yan. Alam ko nito sir kay Kasi nga. ako ang may nagduman sir kay ito sila ni Holy Spirit baptism. Ito sila na si Christ na makapaptay sa Holy Spirit. Then kinahanglan daw o instrument. Paglihans. Paglihans. Ang tao na maglihans, instrument na gamitin ko ni Christ na makapaptay sa Holy Spirit. Okay. So, Sa daran sa mag-leaders, leaders yan, itawag nila nga primary serva or kuan na ng primary sa primary. Nga na ito, kung daghan na gigyan tayo ang inyong grupo. So, tonight, mga leaders na dito pwede kay may considered na mature daw sa faith. So, pili pwede bisantin sa lang mag-leaders sa pagkuan. Sige, thank you for that information. So, magamit ito, especially katong mga wala ma-expose ba. Okay, ang uban, labi na sa Church of Christ na magtubo, okay mo ma-expose sa nga ako, sabi mo, okay. So, muna dapat aware dito because as Christians, we should be ready to give a reason sa atong gituan. Sige, thank you sa mga inputs. So, atong panayin lang sa. So, laying on of hands versus the Holy Spirit baptism. So, again, kanina, maglihans, silang sample, maglihans, aron murag gamito instrument, aron mabaptize sa the Holy Spirit. By the way, encounter nila, sigawas na, save na, no? Maba na. Save, after encounter, save na kita sila. Pag-ikan naman na sila nisimba sa church, sir, save ka ba? Pero nang bago nga, wala yung bago nga i-invite for encounter.
wala usually nakasimba na sa earth, Ah. attend na o Okay. sell. Katong personal encounter mo with Paul and the Lord. Kung man siya nag-save dito silang personal encounter. So, di padto mo sa Damascus aron Sophia sa sa angang buhaton. Mane, so lingon has versus spiritual Holy Spirit baptism. So, dire katong sa actual yun nga Holy Spirit baptism, kita na to nga then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them appearance. So, kini magod ang context ani is daghan kayo verse 5 daghan kayo mga from other countries. So, kinahanglan sila mag-speak in other tongues. Dili kinasayangan nga automatic nga kinahanglan gyud nga na mag-speak in tongues na ka. That katong nature nila nag-call for it mga daghan kayo mga tao sa Jerusalem nga from other countries. And then makita to nga no laying on of hands here. Wa sa human intervention. Nagtigom na sa do kalit nagdahulog and then tutugdon sa ilaha. So wala siya human intervention. Ya, mo man siya Holy Spirit baptism. Mo man gisaad ni Christ kato sa chapter 1. Kaya siya, he will receive the Holy Spirit after this from now niya sa verse. Kato niya siya, magulat sa mo sa Jerusalem. After ato, move na sila. So after ano, move naman sila. So mo gani siya ang gisaad nga Holy Spirit baptism. And then dinhi sa Peter pag na case, nagsulti pa lang gani siya, the Holy Spirit fell upon all the word. So wala kaya po human intervention, wala laying of hands. Kaya nagwali rin po siya, nakita niya dahil na na-baptize with the Holy Spirit. So wala laying of hands. Ito nga, circumcised believers, ito kauban ni Peter, yung last town sila, naibulong sila, that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. Nga naman, so they heard them speaking in tongues and extolling God. So, malamang, no? Kailangan sila, kasi dahil sa lingwahe, kaya interpreter at the start, kalit istorya silang language. So, nakanotice, speaking in tongues naman yan, sapot naman na. One interpreter, no? Something like that. So, kana, wag po human intervention. Whereas, katong dire, grabe kayo na, o, saan ka, Francis Philip, pero si Peter o si John, gipadala pa. Aron sila mo lay hands on them. So, kanya siya naa siya, laying on advance, naa siya human intervention. Now, again, kung ato na siyang dawaton ng Holy Spirit baptism, Peter could have used this one, Pag-Iunas chapter 10. Okay? Kung gamay rin na siya, dapat i-emphasize na mo. Pero, anong wala niya gigamit niya siya? Kailangan may human intervention. Katunay tabo, beginning, wala nang to siya human intervention. So, emphasize with Peter as it had upon us at the beginning. So, I remember the word of the Lord. So, nahinduman niya. So, John to know baptized with water, but he will be baptized with the Holy Spirit. So, I hope, klaro na siya na, nabili siya Holy Spirit baptism katong na-laying on hands. Nag-impart ito siya sa spiritual gifts. So in fact, katong sample, sila si Stephen, katong Tito, full of the Holy Spirit na tunaan. Pero gilihans pa sila. Diba? So, hindi na ito kailangan nabahans kung gusto nilang Holy Spirit. Diba? Pero paghatag na itong special gifts. So katong pumod sa ato, nakuha na ito na at baptism. Pero after that, ang sa ato, hindi niya necessary na ng spiritual gifts because complete na ang complete. Pero sa unang panahon nila wala pa, mamuntungan na ito mga spiritual gifts. So, nasakta na ito na. So, kiniga po, kung nangyay dito, ipunta naman ito ni Paul, and then natubag, okay? And then sa verse 4 and 5, Paul said, John baptized with baptism of repentance, leading the people to believe in the one who was to come after him, that is in Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. So, they baptized sa balik, di ba? Verse 6, when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them and they spoke in tongues and prophesied. Altogether, there were about 12. So, dito makita ito duha sa mga spiritual gifts na pakita, speaking in tongues or prophesying. So, makita na ito na laying on hands, hindi po na siya Holy Spirit baptism. So, si Paul kaya siya muli hands, mga apostles magalis like hands, di ba? So, ito ako yung talaga niya is special gifts given to Christ apostles, not the original apostles, because appeal na si Paul. In fact, si Paul maka-rise of death, no? Tapos Leviticus yung ibanhaw. Okay, so, now, ang atong part is limitations sa laying on hands. Kung saan nakita niyo limitations based atong naitunan na, sa tanong niyo. Is that what Okay, so it's limited to the apostles. Despite nga, grabe na kagamahanan si Philip, hindi na kaya. Kuna nga, there's no room for pastors now to claim na kaya nila. Hindi kaya ni Philip nga, nakahimog milagro, nakapaas-taon sa magikiro, nasasahimog sa ulat. Bili mo tao niya, pag abot ni Philip, nawani sila. Yan, nakagamahanan. Dagang na ayaw, na binuposes, na set free, pero hindi niya kaya.
Gamahanan na kayo, pero hindi kaya. So muna sa limitation, again, no? Kita to, gamahanan kayo pa. Jangan sa mga nakitang mga miracles, di kan kay Philip, no? Kung ang matao, pandin, hindi yan, maminaw di masya. The spirits crying out with a loud voice came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame and healed, or healed. So, ito yung paya. Sinana sa gamahanan, pero di niya kayang holy hands. Pinanglan pa ang original apostles. So, I hope klaro na siya nga you cannot expect karon nga doon na ikaya nga mulihan and then nakadawat siya sa mga spiritual gifts, makaspit intas na iguman, whatever. Kasi Philip, hindi kaya niya. Kung kaya na Philip, hindi na kinanglan ng mga apostles, di ba? Kung kaya nga. Pero confused kayo. Ipaatod dito ha, para makalihan sila. So yun, muna ito mga kante. Wala na kayo ma-emphasize dito sa mga born again, for example. Lalo kitang verse na naanin na. So apply nila, apply nila. Nabi na kung basis nila is King James. Yung King James kay unknown tongues man. Sabihin masabtan kay unknown. In fact, different tongues na gano'n na. Nga, tutualan King James, naka-italicize, meaning supplied ka na translators ka ng unknown. Gusto kong in tongues. Itong laing-laing, kan ba? Back, kung patayin ko nimo, kami sila, kaya nga matag-usa kanila, nakadumog sa ilang language, native language. Tumoto sa dili kay unknown yun nga kanang hindi masabtan. So diyan man na naka-ilan sila ba? Kaya kung question ka ng kasabtan, anong tama? Unknown mo na siya. So, hindi ka kibaw. But actually, it's not unknown tongue. Tongues dito siya because masabtan yun sa kanang mga naminaw. It happens lang nga, hindi lang kasabot sa lingwahe. So, usapon mo, nakita ko yun, na Yoruba nga speaking na tao, hindi sa bawang English, hindi sa bawang Subano. Yung mga Richard Dere, ay mag-storya niya in Yoruba. So, makasabot siya. Ito na speaking in tongues. So, language ko siya, existing, itong sa language na naminaw, without the need for interpreter. So, yan, no? Para siya, ang apostles na limit ng ilahang pag-lay hands. Si Philip, nagkakayo ngayon niya, na-amaze sila sa ipambuhat ng miracles and signs, but pilit niya kaya ang tinanglan pasipito at dyan kay padala. Okay? So, I hope klaro na katong ang katong power sa kwan, utog sa iyang lihas. So, that's one limitation. No? Ang katong nalihas, hindi ko siya ka-impart. So, that's in a sense, another limitation. So, all the more, karon wala, hindi ka ka-expect karon because hindi kaya sa nalihas, kita pila generations away. Diba? Buhay ko yung mga pasos ato. Okay, na questions or clarification? Una itong last sa Bible studies mo. Sabi. Bro, ko na remember ba, magaling sa gasa sa Holy Spirit, o tulak. Ano to, nasa Corinthians, no? Paano ito? Gamito ng love to exercise the gift of the Holy Spirit. So, hindi na ito makonsider nga spiritual gift ng love. Hindi siya akit sa gasa sa Holy Spirit. Actually, ang love is, i-prevail mo na siya supposedly. Pero katong sa, hindi siya the fruit of the Holy Spirit, joy, pero ang love is, katong dito sa Corinthians, in fact, si Paul paging atong sa wakoy, sa good speaking task, wakoy love, so I'm nothing. So, parang marag-delete siya, I don't know, if mo consider ba mo gift ang love. Kaya otherwise, kung wala kang gift of love, hindi ka ka-exercise of love. Diba? Sama ba? Hindi siya dahil ka ng once one Holy Spirit, hindi siya mo dahil mag-isip. Ang imong ipasabot love or katong spiritual gifts? Isa siya sa dihatag sa Holy Spirit ba? Once manaan mo Holy Spirit, dala siya ba? O, di tayo makita na siya nga, makita nga, na kay, even before si Christ, misaka, tingnan siya nga, ano commandment I give this to you, that you love another as I love you. So, dili siya gasa kung sense. Kaya subo man, sa commandment, ano commandment man siya. Pero kung gamiton siya para ma-exercise, fully benefit ang katong mga tao sa spiritual gifts. Ako na na-explain last time, di ba? Na kung nakay-love, kind enough ka, kay love is kind enough. So, mula ka, di ka maglagot, di ka mag-chance, no? Love is not resentful, so di ka maglagot. Di ko mag-chance na, ba? Na-explain ako ito siya. Okay siya nga, katong pagka-nindot katong spiritual gift sa una, maka-benefit ka, mabalik itong kung na-profit ang own purpose,
kung mag-exercise ka with love. Hindi naman kayagaw. Kung may love, magyagaw mo na kaya gusto magpasikatay and so on. So, napilaing comments or question. So, kung love, ato gina-exercise always. It's a command actually. No? And we have to know that, again, ang mga spiritual gifts, wala na karon. Kaya nanay temporary nature na siya, wala nga kaya ihatag lang sa mga apostles. Pero dili kita ka-himwa na. Kaya na may purpose to. Ito mga na Holy Spirit, yung mission is to give katong kulang na wala mahatag ni Christ. Kaya po ito sa isulti, hindi mo kaya. So, ito ang Spirit will take it from Him. Kaya dala naman niya. Diba? So, human na ito, una, ngayon na, speaking tongues, and so on, taro tayo na, huwag tang na siya. Hindi na necessary. Binata na ito siya. Literal, mature na ka. So, we have the scriptures to guide us. Okay? So, ito na ikarap kayo siya, misunderstood na ko na antay lang na apa. Although, i-discuss na ito siya, pero ito lang ipakita ba nga, sa una, ingana ang answer, sa'yo, pinag-buwat ka ron, okay? Sa una, ingana gani. Now, ikadua ka sa'yo is, wala na naroon, hindi wala sa gila, which is not true. So, again, ito, faithful and love, this is love. So, yeah, siguro, consider mo rin because of that. Pero again, sugot na nadaan mula ko sa Old Testament. Nga, ang kwarta ba, ang kung din mo is strictly a spiritual gift, hindi na ba tanang tagaan na. So, hindi na tanang pwede mag-love. Kaya, di tayo isusos lang. Kaya, kaman, hindi mo tanang, diba, ang spiritual matag isa tagaan niya. Okay. Share lang po. Pero, yung gift ba ng Holy Spirit is yung sa actual yung isa na tinatanggap ba natin yung salvation you will receive the gift of the Holy Spirit. So merong tawag ito, merong yung miraculous and then meron yung sana ng salvation. Okay, sige, thank you. So, remember, katong kanina, ni Paul, tapos siya guarantee. Naghatag na siya. Guarantee of the inheritance. So, pag may save you ka at the same time. Kaya ito, open na guli mong langit. Naghatag ko din siya. So, mag-separate siya. So, kato siya mag-guarantee na naatay mapanunod. So, pero katong miraculous gifts, gipan ko ng through the hands of the apostles. Mga miraculous gifts. Napailahin ko comment, question. So, kinahanglan pa ipadala si Peter o si John para maglihans. So, that tells us nga, what we kaya mag-ibuan na ron. Kung nang sa mga limitations. So, reflections, are we now convinced that the Holy Spirit baptism happened 2 times only? Ayaw, makita na to. It's like what Peter said. Just as it had upon us at the beginning. So, Pentecost lang o sa katugang communities. And we cannot complain to God because iyahaman ang prerogative mo. Have we thought before that speaking in tongues after laying on of hands is Holy Spirit baptism? Kung mo na nagsagaran pa ba nga, yun na, basta malihan na ka, nagka-speaking tongues ka, baptize with Holy Spirit na. Which is really necessary. In fact, ato si Stephen, again, sila katong Tito, full of the Holy Spirit at sila, but they will still believe hands pa sila sa mga apostles. Next, are we now convinced that only the apostles would lay their hands for the people who receive spiritual gifts? So I hope na-convince na ito si Philip ka ni mismo din kaya. Are we now convinced that the apostles never baptized anyone with the Holy Spirit? I hope, klaro sila sa tupag ko, no? Wa tayo nakita nga nag-hatan sila, nag-baptize with the Holy Spirit. And then, is it clear now that those who receive spiritual gifts through the apostles' hand cannot lay hands on other people? So, klaro na siguro tayo sa atong presentation. Again, si Philip, makadawa to siya spiritual gifts through the apostles' hands, on the laying hands of the apostles. Pero, hindi niya kaya i-impart doon sa other. Okay, so thank you very much sa inyong pag-pabinaw at yung sa mga inputs. No?